Panahon na po para mismong si Pangulong Marcos Jr. ang sumagot at magsalita dito po sa pinakamatindiho na aligasyon ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos. Hindi po ito biro dahil sa, alam niyo, matagal na itong usap-usapan kung kaya't di po ba ay meron na pong mga hamon sa kanya na sumailalim sa hair follicle test. Ito'y kaugnay ng mga sinasabing di umano ay paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ho nga Pangulo. So dito ho mga kababayan ay may mga opsyon na pwedeng gawin ho ang Pangulo at siguro pinakamainam ay direkta niya pong sagutin. Huwag po niyang iasa dito po kay Palace Press Officer Claire Castro. Dahil sa itong si Claire Castro, kumbaga sa sampid ka lang hindi ka kasama sa pamilya. So ikaw ay pinapasweldohan ng Malacanang bilang Palace Press Officer. So ito parang ito away ho ito ng na magkapatid na. At ito'y nasa pamilya na dahil sa sila po ay magkasama na mula maliit hanggang sa lumaki nagsipagtanda. Sila po ay magkakasama sa isang bubungan. Di po ba? So yun ho ang pinakamainam at bagamat ang binabanggit po na na-clear na naman daw po si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagpapatest noong 2021. So, kailan ba ito? Ito nakalagay, November 23, 2021. So yun ho, sa St. Luke's Medical Center sa Global City. So, pero dito ho ay 2025 na ho ngayon. Papasok na po ang 2026 Napakamahabang panahon at ayon mismo kay Senator Amy Marcos, doon daw, mga party-party daw po dyan sa Malacanang, di umano, ay, di ba, nagkakaroon po ng paggamit po ng ipinagbabawal na gamot. So, mabigat po itong aligasyong ito. So, kaya naman, ay bukod sa sasagutin niya ho ng derechahan, ay pinakamainam din po, mga kababayan, na siguro, para matuldukan na ho yung mga isyong yan na di umano gumagamit po siya ng ipinagbabawal na gamot, sumailalim po siya mula sa test, di ba? Katulad ditong hair follicle test para tapos na po yung issue dahil sa kapag siya po ay nagnegatibo doon, ay wala na. Palagi ko tatahimik na ang lahat. At siyempre, mabibindikit at yung kanyang sarili, ito pong si PBBM. So, yun po yung nakamainam na para. Kasi, alam mo, nagpadagdag ho ito sa dami ho ng mga iskandalo at kontrobersiya na nangyayari sa Marcos administration, di po ba? So, yun ho, di ba, yung sa flood control, yung sinasabing napakalawak na anomalya. Tapos, madadagdagan pa ho itong issue na ito na di umani paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi, napakasimple lang ho Kung ikaw ay mamumuno ng isang bansa, kahit na isang korporasyon lang ho, mga kababayan, lalo na yon, bansa. Dapat nasa tamang pag-iisip, di po ba? Ikaw ay magdidesisyon para po sa mahigit sa 100 milyong mga Pilipino. Di po ba? Kinakailangan dapat yung kaisipan ay maliwanag, malinaw, at nasa maayos na kalagayan. So, pero kung ganyan may mga aligasyon na di umano, ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ibang usapan po ito, mga kababayan. Di po ba? Kahit sa mga pangkarniwan na mamayan, na alam mo na ito'y gumagamit, kapag nakakaharap mo at may katransaksyon ka, may pagdududa ka, di ba? Naku, baka kung ano gawin ito, di ba? Yung ganun ho, para maalis po ang pagdududa, dapat po siguro ay panahon na para direktang sagutin mismo ni Pangulong Marcos Jr. itong isyong ito. Ito, katulad na lang ho ito, yung agad na didepensa nitong Palace Press Officer na si Claire Castro. Ito, talagang sinasabi niya, hindi, matagal na isyong yan at bago pa mag-eleksyon ay nagpa-test na ang Pangulo. Negative naman. So, yan daw po isang paninira, desperadong paninira ni Senator Amy Marcos. Pero magkapatid, alam mo, dugo at laman na gawin mo yan, para mahirap mag-imbento, di po ba? Na akusahan mo tapos Pangulo pa ng Republika ng Pilipinas. Eto, pakinggan ho natin. Ako, grabe hong pagtatanggol nitong si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. So bagay, talagang
Yun ang trabaho niya, tagapagtanggol. O hindi po tagapagsinungaling, tagapagtanggol. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan, ito hong pahayag ni Yusek Claire Castro bilang pagdepensa kay Pangulong Marcos Jr. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, pakita ko po muli sa inyo, ito. May 13, 2024, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Drug analyst. Tested negative for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito ilabas? May 13, 2024. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test, bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Ayan po, napakinggan niyo ho at talagang sagad sa buto yung pagtatanggol. Pero mababaliwala ho yan eh. Kasi ang kapatid ho buti sana kung ang nagsalita ay hindi kapatid ho ng Pangulo. Ito, bukod sa isang senador, kapatid pa, ate pa ho. So, meron po siyang personal knowledge na simula pa raw ho nung bata ho sila, sabi, kinikwento ni Senator Aymin, Metrocom pa ho, tsaka yung Presidential Guard kapag naglilinis patapos ng party-party, meron pong droga, at minsan nahuli niya na raw ho yan, nangako na magbabago. So, tuloy-tuloy, tapos di umano sabi, para mag-asawa ka na, para magbago na buhay mo. Ganun din pala, yun na pangasawa. Napakatindi ho. Yan po yung mga aligasyon na dapat ho ay siguro ay dapat na talagang hindi po pwedeng baliwalain. Yung mga nagdidesisyon, halimbawa si Congressman Sandro Marcos bilang mambabatas, siguro yan pwede sumailalim kasi aligasyon daw ho, buong mag-anak pati mga anak. Yun ho. Yung si First Lady, hindi naman siguro dahil wala naman siyang particular na posisyon na hinahawakan dito po sa ating gobyerno, di po ba? Na maaring maka-apekto sa pagdedesisyon ng Pangulo. Pero kung gusto niya, voluntaryo, okay po ito. Pero ako sa aking pananaw, ang mandatory ho dapat at talagang wala ho siyang magagawa rito. Itong si Pangulong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at yung si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasi bilang mababatas government official na siguro ay sumailalim po sila sa pagtetest. At yung isa ho sa sinasabi na talagang garantisado ay ito pong hair follicle test. Para tapos na ho yan. Dahil sa kapag napatunayan na negatibo po ang resulta, pwede mong isampal sa pabumukha ng mga nagbibigay ng aligasyon na ito, negative ako, ano yung mga pinagsasabi nyo. So tapos na, malilinis na po yung isyong yan. At siyempre, tututok na ho ulit dito po sa korupsyon. Alam niyo ho, ay napakagrabe ho at baka malihis ho tayo dito po sa issue po ng korupsyon na talagang ito pong matindi. Pero maganda rin ho ang binabanggit ni Senator Amy. Kasi
kapag ikaw ay lulong sa ipinagbabawal na gamot, maaaring maapektuhan iyong desisyon. Kaya, pwede ring pag napapabayaan mo, maaaring lalala ang korupsyon. So, dugtong-dugtong ho ito, mga kababayan. So, napakatindi. Kayo po sa ating mga suki, sa ating mga taga-subaybay, o sa mga bago lang po na nanonood dito po sa ating channel, ano po ang pananaw nyo rito? Ano ang dapat na gawin ho ng Pangulo? Sa akin, ang pananaw ko, sinasabi ko kanina, sagutin niya ito ng direkta. Huwag iasa sa kanyang spokesman o opisyal ng gobyerno. Siya ho mismo sumagot at sumailalim sa hair follicle test o kung anumang test para malaman na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At ganyan din po si Congressman Congressman Sandro Marcos. So, yun ho. At si FL Lisa, siguro, voluntaryo kung gusto niya ho, mga kababayan. So, yan lang ho. Kayo, mag-message na po kayo at magbigay na po kayo ng komentaryo para po sa ating pinag-uusapan ngayon. Ito ho, matindi-tindi. Para matapos na ho itong issue kasi ito hong mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbanggit ho ito na meron daw po tayong adik na presidente. O siguro balikan lang ho natin mga kababayan yung naging pahayag ni dating Pangulong Duterte para manariwa sa atin at i-connect natin kasi sabi ho ni Senator Amy Marcos nagmakaawa raw po siya kay Pangulo kasi nasama ho sa drug list itong si BBM. So ito, panoorin nyo ho mga kababayan. Ito hong naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Yan po ang pahayag ni dating Pangulong Duterte na kung saan ay sinasabi niya, nako, meron daw ho tayong presidente na adik. Di umano, sabi niya kung idudugtong mo yan sa binabanggit ho ngayon ni Senator Amy, so mabigat po ito. At talagang isa lang ho ang nakikita ko na magpa-test para tapos na yan. Bagsak lahat yung mga aligasyon na yan. Laglag lahat yan. Diba? Kayo ho, ulitin ko, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating pinag-uusapan. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo para kayo po laging updated dito po sa ating mga pagtalakay sa mga mainit na issue. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.